Sharing you our simple life living here in the province of Benguet. Pag month talaga ng January, malamig here sa ato. Tatama rin ka talaga bumangon pero ako kailangan ko kasi need nating kumita ng pera. Today's January 15, Philippine time around 3:36 AM and ganitong oras nagsisimula ang work ko. Minsan 12 midnight, 1 AM, 2 AM or basta madaling araw. Hindi ko na kinaya yung lamig sa mga oras na to kaya bumaba ako sa kusina para ipainit tong kapeng barako. Sakto kahapon din may nabili kaming ensaymada from Foggy Town Bistro. Ang cute din ang sarap nitong ensaymada nila. Bale, 6 pieces na siya for only 180 pesos and grabe ang sarap nito. Favorite ko yung ubi and cheese. Nagdagdag nga lang din ako ng gatas and asukal dun sa kapeng barako kasi masyado siyang matapang pag wala siyang sweetness ba. Tapos kinuha ko na tong ensaymada dahil nga sa taas ako kakain since ongoing yung aking work. Buti na lang kamo dito sa amin abot na ng internet kaya kahit papano nakaka-work from home kami. Kasi nga sa field of work namin, kailangan talaga namin ng internet. Eto, habang nanonood ng Netflix, kape muna tapos work na din. Tignan nyo naman ako, nakadoble ang hoodie with kumot pa kasi nanginginig na ako sa lamig. Noong break time ko naman, humiga muna tong si auntie nyo kasi nanginginig na nga yung pa ako. Tapos this time, working naman na si Josawa ko. Tignan nyo naman pati siya nakakumot na din. About 9 AM naman natapos na yung work ko. Lumabas ako ng bahay and grabe ang lakas ng hangin kaya mas doble pa yung lamig. Nagkape muna ako tapos ito sabay kain na rin ng almusal. During this time, naisipan din namin na umakyat sa garden. Malapit lang naman kaso paakyat kasi siya kaya para ka bang nag-hiking ba. Pag nasa taas ka nga makikita mo talaga na ang ganda ng view. Tignan nyo naman. Kahit tirik yung araw medyo mahangin pa rin kaya malamig pa rin yung weather. Itong bunso naman namin sabi niya pagod na daw siya kaya inaalalayan na lang siya ng papa niya. Etong tanim na nakikita nyo patatas po yan. By April or May pwede na yan anihin. Marahil nagtataka din kayo bakit may mga puntod sa mga malapit sa bahay ng mga residente dito. Base kasi sa paniniwala namin ng mga residente dito na kahit yumao na yung mga mahal namin sa buhay, ay patuloy pa rin silang nagbibigay ng gabay or protection sa amin na mga naiwan. Part na rin to kasi ng culture namin dito sa Benguet. Yung puntod na pinakita ko kanina na binisita namin ay puntod pala ng aking mama. Medyo na-amaze nga si Ethan kasi nakakapaglaro siya. Walang ganitong klaseng experience kasi sa city. After 45 minutes na pagstay namin sa garden, bumaba na nga rin lang kami. Kasama pala namin yung sister-in-law ko tapos ito kumuha na siya nitong ugot ng sayote ba para ulamin namin mamaya. Bandang mga hapon naman ito medyo makulimlim na parang uulan siya. And yes nga parang after 30 minutes ito umuulan na nga sa labas. Tapos today nga rin pala yung birthday ng pamangkin ko kaya ito nakilafang kami dito sa kanila. Magkasing age lang sila ni Zane, nauna nga lang si Zane ng 1 week ba. After namin mag-dinner ito naglaro-laro lang tong mga bata and umuwi na rin kami. Yun lang naman for today's video mga Mari ko. See you in our next vlog.